kumuha kayo ng yaya. Dali kayo sabihin nyo, Mama, magtatrabaho kami, Mama. Ikaw mag-alaga na po. Hindi. Siguro, i-supervise ko lang. Sino pa mo di ko napanood? Gorilla. Supervise ko lang siguro. Pero yung sabihin mong 24/7 ako, hindi. No, no, no. Kaya sabi ko mag-aral kayo mabuti, mag-ipon kayo, mag-save kayo para sa future ng anak nyo. Dahil, ang hirap. Kaya sabi ko sa kanilang ganun, magtrabaho kayo parehas, kumuha kayo ng yaya. Iwanan nyo sa akin yung bata, pero gusto ko may yaya. Kaya nga, maganda kasi yung ganun. Para alam mo kung ano, yung feeling at saka yung sitwasyon ng pagiging magulang mo talaga. Though ako, iniwanan ko yung mga anak ko, 5 years old si bunso ko. Nag-abroad ako. Yun yung pero magkasunod kasi yung dalawang anak ko, 1 taon at 1 year and 5 months lang ang pagitan. Kaya grabe talaga hirap ko. Kaya sabi ko, hindi na ako mag-anak. Alam ko yung hirap eh. Yung may dalawang toddler ka? Ay, Diyos ko. Sobrang hirap kaya. Kaya sabi ko sa mga anak ko, dapat, kung darating ang panahon mag-asawa kayo, family planning talaga. Isipin nyo, ano ba yung maipamamana nyo sa anak nyo? Lagi yan ang iisipin nyo. Ano yung maiiwanan nyo sa anak nyo pagdating ng panahon? Lagi kong ginaganon. Kasi, hindi naman kami mayaman, napakahirap namin. O ako nga ngayon, nagsumikap ako na may maiwanan ako kahit ano sa kanila. Na wala naman ako minana sa parents ko. Yun yung pinag-usapan namin ng kapatid ko. 5 minutes more to go sa daldalan, guys. Yun yung sinabi ko yun yung sinabi ko sa kapatid ko kahapon, nagkwentuhan kami. Chris Mel, big love shout out. Shout out po na siya may isa siyang anak, tapos Palawan base, hindi Palawan, Iloilo, pero nakapagpunda siya ng lupa ng Palawan, then may napundar din silang lupa sa Guimaras. Oo. So, ganun ang inaano niya, isa lang ang anak niya. Pero sabi niya sa akin niya kahapon, sabi niya, sis, alam naman natin na konti lang yung lupang namana natin, pabaya na lang natin sa mga kapatid nating, very less fortunate kaysa sa amin. Sabi ko nga sa kanyang ganun, okay lang kasi nakakaraos naman ako. Sabi niya ako din. So, kami magkakapatid, 3 kami, kaya namin magpundar ng paunti-unti. Kaya hinayaan na namin yung mga lupa doon sa talagang mga kapatid ko na yung nagsasaka lang. Hinayaan na namin. Hindi na kami humingi doon ng Yun ang pinag-usapan namin kahapon. Tapos sabi nga niya sa akin, tama lang yan yung ginawa mo. Kasi magkasunod kami eh. Sabi niya sa akin, mas matanda siya akin ng ilang 3 years. Sabi niya sa akin, tama lang yung ginawa mo na nagpupundar ka kasi 2 ang anak mo. Kung kaya mo pa magparami ng lupa't bahay, kasi ngayon, so far, may bago kaming binili itong asawa ko nga. Yun yung niregalo niya sa akin ng may bago kaming binili. Mga kapatid ko, para silang disagree na, bakit nagpaparami ka ng ganyan, ganito, nasa abroad ka naman, ganyan. Kaya sabi ko, mga anak ko, di mo masabi ng mga anak ko, dito yan sa abroad magtagal. Oo, palagay mo na, darating ang panahon na maging citizen ako dito. Itong kalahati ng bahay na to, mapupunta naman to sa akin, ganyan. Pero, ibig ko sabihin, hindi naman, kasi, may kasabihan tayo, di ba? Saan ka man magpunta, mas maganda pa rin manatili sa iyong pagtanda, sa bayan mo sinilangan, di ba? Totoo yun, yung iba pa rin yung feeling na doon ka sa bansa mo talaga. Ang ganda ng dito sa Croatia, ang kanilang retirement, yung kanilang medical, ganyan, compare sa Pilipinas. Pero parang minsan naisin mo pa rin na nasa Pilipinas. Kaiba pa rin yung saya ng nasa Pilipinas kaysa dito sa abroad. Totoo yun. Depende na lang din sa depende na lang sa tao. Pero mostly talaga, sa mga nakakausap ko, lagi na sinasabi, hindi, mas gusto ko pa rin mag-retire sa Pilipinas, tumanda. Natapos ko na dito, Gorilla. Then Chris Mel ang next. Iba pa rin ang saya na nakakasama mo yung mga kamag-anak mo, ganyan. Kaysa doon nasa bansa ka na, may kapitbahay ka nga, pero di naman kayo magkakilala, di kung alam mga pangalan ng mga kapitbahay na